Ano ba naman yan, Cynthia? Kailan ka ba makakakita ng panibagong trabaho? Kailangan ng kuya mo ng pera para sa pag-aaral niya. Angal sa kanya ng kanyang ina na si Magdalena. 20 anyos pa lang si Cynthia. Pero sa kanya na umaasa ang ina dahil namatay ang kanyang ama at nag-aaral naman ng pagdudoktor ang kanyang kuya. Hindi na nga siya nakatungtong ng kolehiyo at nakatapos lang siya ng senior high dahil agaran na siyang pinagtrabaho ng kanyang ina. Nay, sa ngayon, hindi pa po ako nakakakita. Pero sabi ni Missy, may nakita siyang naghahanap ng katulong. Susubukan kong mag-apply doon. Si Macy ay kaibigan niyang 2 taon ng tanda sa kanya. Kapitbahay lang nila ang babae at sa ngayon nagtatrabaho ito bilang isang katulong sa mayayaman na pamilya. Masamang tingin lang ang ibinigay ng kanyang ina sa kanya at napailing ito. Bakit kasi ang kupad mo? Ang tagal mong tenga sa bahay na to. Hindi ka man lang naghanap ng bagong trabaho kaagad. Inis na sabi ng kanyang ina at dinuro-duro pa siya sa ulo. Napayuko na lang siya. 2 linggo lang siyang natenga dahil tinarangkaso at pagbalik naman niya sa trabaho, nasisanti siya dahil matagal daw siyang nawala kahit 3 araw lang naman siyang hindi nakapasok. Kung hindi ka kasi tinamad na pumasok, hindi ka matatanggal sa trabaho. Ayan, wala tuloy baon ng kuya mo. Umalis ka nga rito. Nanggigigil ako pag nakikita kita. Itinulak siya nito at naglakad papasok ng kanilang kwarto. Napabuntong hininga siya. Paulit-ulit na linya ang kanyang ina kapag nakikita siya nito. Simula nang mamatay ang kanyang ama, ganito na lang ang senaryo ng kanilang bahay. Palaging galit ang nanay niya sa kanya at puro kuya na lang niya ang pinapansin nito't palaging tama. Kung sa bagay, mahirap naman kasing magpaaral ng doktor. Ang problema lang, siya ang lahat na gumagastos. Huminga siya ng malalim at naglakad siya papunta sa maliit niyang kwarto. Sa kanilang tahanan, ang kuya niya ang may pinakamalaking kwarto sa kanilang bahay. Katwiran ng kanyang ina, ang kuya niyang magdadala sa kanila sa kaginhawaan. Ngunit bakit parang hindi niya nakikita yun? Kasi pag silang 2 lang ang nasa bahay, palagi niyang nakikita na naglalaro ang kuya niya ng kanyang cellphone. Ni paglilinis ng bahay hindi nito nagagawa. Napahilot na lang siya ng sentido nang maupo sa kanyang kama. Narinig niyang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kaibigan niyang si Macy. Cynthia, kamusta ka na? Ayos na ako. Sa wakas ay gumaling na rin. Ipinapaalala ko lang bukas huwag kang malilate. Oo naman, salamat Macy. Naku, kailan ka ba aalis sa bahay na yan? Sinisisi ka na lang palagi ng nanay mo kahit hindi mo naman kasalanan. Ay, hayaan mo na nga si inay. Madami lang siyang iniisip. Naku Cynthia, huwag kang papaapi. Kailangan lumaban ka rin. Ginawa kang breadwinner ng nanay mo. Biruin mo, hindi ka pinatapos ng pag-aaral dahil sa kuya mong wala namang ginawa kundi mambabae. O chill ka lang. Alta presyon mo tumataas na. Pero sabi naman ni inay na si kuya naman na makakaangat sa buhay namin. Buti sana kung totoo, napakamakasarili ng kuya mo. Anyways, live-in naman yung kailangan ng katulong na pupuntahan mo. Bukod doon, sakali lang makahinga ka ng kahit kaunti. Salamat Missy sa pagbibigay sa akin ng oportunidad. Wala yun, sakto na natanggap din ako sa trabaho pero ibang pamilya naman. O siya hindi na kita aabalahin, i-prepare mo na ang sarili mo ha? O siya good night na. Nahiga si Cynthia sa kama niya at napatingin sa kisame. Sa totoo lang, hindi siya masyado excited sa kanyang trabaho. Pero wala siyang magagawa. Sino ang tutulong sa pamilya niya kundi siya lang din naman. Sana itong trabaho na itong makakapagpabago ng buhay ko. Bulong niya sa sarili. Dumating si Cynthia sa takdang oras ng pagkikita nila at ng magiging amo. Nasa harap na siya ng isang malaking bahay na moderno ang ayos, kung saan dinala siya ng taxi na sinakyan niya. Ngayon ay nakakaramdam siya ng kaba. Makakapasa kaya siya? Huminga muna siya ng malalim bago niya pinindot ang doorbell. Nag-antay siya ng ilang minuto pero walang lumalabas sa malaking bahay. Pipindutin niya sana ulit pero biglang may nagsalita sa intercom. Who are you? Isang baritonong boses ang narinig niya. Hello po. Ako po pala si Cynthia. Ako po yung nag-a-apply bilang katulong sa inyo.
Hindi ito nagsalita pagkatapos pero biglang bumukas ang gate. Pwede ka nang pumasok. Naglakad siya papasok at nagulat siya nang kusang sumara ito pagkalagpas niya ng gate. Dumiretso siya papunta sa malaking pintuan. Bumukas ito at nakita niyang isang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair. Are you applying for the maid position? Opo, kaya ko magluto, maglinis at maglaba. Alam ko rin pong magtabas ng halaman sa garden. Diretso lang ang tingin ng lalaki sa kanya. Kaya mong gawin lahat yan? Ikaw lang ang magmamanage ng buong bahay na to. Ayoko ng madaming tao, kaya isang tao lang ang gusto kong kasama sa bahay. Kung hindi mo kaya, you can leave. Napatingin siya sa buong bahay. Malaki ang bahay, ngunit alam niyang kaya niya itong linisin. Pagluluto ay hindi rin problema sa kanya at pati na rin ang paglalaba. May washing machine naman din siguro ang bahay, kaya mas madali na iyon para sa kanya. Maganda din ang sahod, kaya wala siyang problema. Kaya ko pong gawin lahat yan. Sige, I'll give you a week. Kung hindi mo nagawa lahat ng sinasabi mo at hindi magandang performance mo, you know what will happen? Opo, alam ko po. Alam niya na ang ibig sabihin nun dahil hindi na bago sa kanyang maging katulong sa bahay. Kapag nagkamali siya at hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin, maaari siyang matanggal sa trabaho. Lumapit siya sa lalaki. Sir, tulungan ko na po kayong itulak ang wheelchair niyo. No need. I can do it myself. Magluto ka na lang ng para sa tanghalian. Utos nito at ito na mismong nagtulak ng sarili niya paalis. Napansin niyang may sariling elevator ang bahay. Pumasok ito doon at nagpunta sa kwarto nito sa taas. Wala siyang nagawa kundi gawin ang pinagagawa nito. Makalipas ang ilang araw, nagawa ng maayos ni Cynthia ang lahat. May mga oras lang na iritable ang lalaki at nasasabihan siya ng masasakit na salita. Inintindi na lang niya ito dahil kailangan niya ng trabaho at kung aalis siya, mahihirapan siyang makahanap. Isang araw, may dalawang tao ang dumating. Isang matandang babae at isang lalaki ang bumisita. Siya ang nagbukas ng gate para sa kanila. Sino po sila? Iha, ikaw ba ang bagong maid ni Senyorito Daniel? Opo, ako nga po. Ako nga pala si Nanay Enang na nag-aalaga kay Senyorito Daniel nung bata pa siya. At kasama ko ang doktor ni Senyorito, si Dr. Elgin Perez. Pagpapakilala ni Nanay Enang, tumango siya at pinapasok ang dalawa. Nasa sala ang kanyang amo at nakatingin sa pintuan. Senyorito, nandito na po ako. Meron ka na palang kasambahay. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ani ng matandang babae nang lumapit ito sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na hindi nyo na kailangan pang pumunta rito? Madiin at merong galit na sabi ng amo sa matandang babae. Hindi niya alam kung bakit galit ito sa matandang babae. Napahinga ng malalim ang matanda. Senyorito, nag-aalala ang inyong ina sa'yo. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa'yo dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag namin. She's concerned about me? Bakit hindi siya nagpunta dito sa bahay na to? Kung gusto niyang alamin kung okay lang ba ako. Simula nung na-aksidente at naging ganito ako, hindi na siya nagpakita sa akin. Ang sabihin niyo, ayaw lang niyang makita ng anak niyang inaasahan na magmamana ng kayamanan ng asawa niya. Baldado na't walang silbi. Senyorito, hindi totoo yan. Hindi totoo? Ang sabihin niyo, nasukol ko ang katotohanan. Ngayong hindi ako makalakad, sinong nasa posisyon ko ngayon? Kung di ang anak ng ama ko sa ibang babae. Galit siya dahil wala na akong silbi sa kanya. Malungkot lang siyang tiningnan ng matandang babae bago ito bumuga ng hangin at tumingin sa doktor nitong kasama. Lumapit ang doktor kay Daniel at nagsimula ang check-up. Base sa ginawang pagsusuri, wala pa ring progreso at pakiramdam ang mga binti ng lalaki. Napansin ni Cynthia na marahil tumigil itong inumin ng gamot na dapat nitong inumin. Napansin niya na lalong lumungkot ang lalaki sa narinig. Ngunit napalitan ito ng galit. Umalis na kayo. Madiingan ito at pumunta sa kwarto. Inihatid niya ang doktor at ang matanda sa labas ng bahay. Ineng, ikaw nang bahala kay Senyorito. Pagpasensyahan mo na siya kung mapagsasalitaan ka niya ng masasakit na salita.
Nagiging iritable lang ito dahil sa hindi siya nakakalakad. Sambit ng matanda at hinawakan nito ang kanyang kamay. Naiintindihan ko po. Iha, kung maaari, mas maganda kung ilalabas mo din siya paminsan-minsan. Hindi maganda sa kanya na palagi lang siyang nasa loob ng bahay. Sana matulungan mo siya at makumbinsi mo na magpa-physical therapy. Iniwan ko rin sa lamesa ang gamot na kailangan niyang inumin. Siguraduhin mong maiinom niya. Umalis ang dalawa at naiwan siyang nakatayo sa labas. What do you think you're doing? Sinong nagsabi sa iyong ilabas mo ko ng bahay? Tanong ni Daniel habang itinutulak pa rin siya ni Cynthia papunta sa park. Madaming tao ngayon ang nasa park. Madalas may mga bata kasama ang mga magulang o kaya naman mga kasambahay o yaya ng mga ito. Takot ang binata na makita siya ng mga tao na ang dating tagapagmana ng kumpanya. Ngayon ay nakaupo sa wheelchair. Nakakahiya yun para sa kanya. Cynthia, ibalik mo ako sa bahay. Senyorito, hindi ba kayo nabuburyong sa bahay nyo? Kahit na sobrang ganda, hindi po ba kayo nagsasawa? Hindi, kaya tara na bumalik na tayo. Senyorito, saglit lang. Mga kalahating oras lang. 1, 2, 3. Ay nako, senyorito. Hindi kayo gagaling niyan kapag nag-stay kayo sa loob. Mas lalo lang kayong malulungkot. Wala kang pakialam. Maid ka lang kaya wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Alam ko. Alam kong wala akong alam sa pinagdadaanan niyo, senyorito. Pero hindi niyo po ba namimiss na muling makalakad? Muling makatakbo gaya ng iba? Kapag sinabi kong oo, may magagawa ka ba? Wala, di ba? Wala po pero kayo meron. Nakikinig ka ba? Kita mo to? Itinuro nito ang binti. Hindi nga ako makalakad o makatakbo. Anong gagawin ko? Di bumalik sa therapy at inumin ang gamot niyo. Ang kulit mo rin no? Sa ilang buwan na pagpunta ko ng therapy session at pag-inom ng gamot, walang nangyari. Meron pong nangyari dahil nagawa niyong makatayo kahit na ilang segundo lang. Napatigil ang lalaki at napatingin sa kanya. May ngiti na tiningnan niya ang lalaki. Nakita ko kayo na tumayo isang gabi. Di ka man nakahakbang pero nagawa niyo. Pero natumba ako. Opo, pero may progress pa rin kahit papaano. Sadyang mabagal nga lang, pero hindi ibig sabihin na imposible. Ayaw nyo lang subukan ulit dahil sa tingin nyo, mabibigo pa rin kayo. Lahat naman ng bagay may trial and error. Ang importante hindi tayo sumusuko. Easy for you to say. Hindi mo alam kung gaano kasakit umasa. Tapos paulit-ulit kang mabibigo. Hindi ko alam, pero alam ko ang itsura ng taong tumigil ng umasa kasi hindi ko nakita yun sa inyo. Napatigil ang lalaki at tumingin sa kanya. Senyorito, okay lang mapagod. Lahat ng tao nararamdaman yan. Pero kailangan nating tumayo muli para gawin ang bagay na magpapasaya sa atin at makamit ang kagustuhan natin sa buhay. Kaya nyo. Alam kong napagod kayo pero nandun pa rin yung kagustuhan yung makalakad muli. Nakita ko't naramdaman ko. Ayoko nang ipilit pa. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ng kamay ng lalaki. Senyorito, kung noon nag-iisa ka, ngayon hindi na. Tutulungan kita, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Tiningnan siya ni Daniel ng diretso sa mata bago ito bumuga ng hangin at hilutin ng sariling sentido. Kailan ang therapy session ko? Lumipas ang ilang buwan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Cynthia at ni Daniel. Simula nang magpa-physical therapy ang lalaki, hindi na ito bugnutin at palaging galit. Dahil na rin siguro na mag-isa lang niyang nilalabanan ang nangyari sa kanya at walang tao na nasa tabi nito. Walang umabot o kaya naman walang gustong siya'y tulungan. Gaya ng sabi nito isang gabi na kumakain silang dalawa na magkasama. May kapatid ako pero anak siya sa labas ng ama ko sa ibang babae. Of course, my mother wants me to inherit my father's inheritance to the company as my birthright. But my father favors someone who is competent and able. Dahil sa nangyari sa akin at hindi kaagad ako gumaling, napunta ang pagkakataon na yun sa kapatid ko. Alam ni Cynthia na masakit para sa binatang nangyari. Ngunit sa ngayon, mas prioridad na nito ang gumaling. Inamin ng lalaki na medyo frustrated nga ito dahil sa nangyari.
At gusto nito ng agaran na solusyon na naging dahilan para mas lalong tumagal ang paggaling niya. Dahil ngayon, sa tulong niya, ay nakita niyang posibilidad na makabalik sa dating ito. Hindi lang yun, umusbong din ang isang pakiramdam na hindi inaasahan ni Cynthia sa tanang buhay niya. I saw this flower blooming in the garden. Sana magustuhan mo. Sambit ni Daniel nang bigyan siya ng bulaklak na rosas ng lalaki pagpasok nito mula sa garden. Nakasaklay ang binata at nagpa-practice itong maglakad-lakad. Salamat, nahihiyang ani niya at tinanggap ang bulaklak. Alam niyang mali na magkaroon ng nararamdaman para sa kanyang amo. Pero hindi niya pa rin mapigilan dahil sa ipinapakita nitong atensyon sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan na itong gumaling. Sobrang saya ng lalaki, lalo na nang hindi na nito kailangan ng saklay para sa paglalakad. Natuwa rin siya para sa lalaki dahil nagkaroon ulit ito ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng lalaki. I wouldn't be like this without you. Salamat, Cynthia. Masaya ako para sa inyo, Senyorito Daniel. Hindi man naging madali ang lahat, may mga panahon na nawawalan sila ng pag-asa. Ngunit sa huli, nakamit nila ang resulta na gusto nila. Ngayon ay kumakain silang dalawa sa dining area. Baka bukas, magpakita na ako sa kumpanya. I'm going to surprise them. Nakangiting sambit ng lalaki. Sa wakas, makakabalik ka na rin po sa trabaho ninyo. Hindi ako makakabalik sa kung ano ko ngayon kung wala ang tulong mo, Cynthia. Hindi lang naman ako may gawa nun dahil tinulungan mo rin ang sarili mo. At alam mo rin na hindi ako gagaling nang wala ang pagpapalakas mo sa akin. If you didn't come to my life, baka lugmok pa rin ako o baka nasa wheelchair pa rin ako. Sa lahat ng mga naging kasambahay ko, ikaw lang ang makulit. Pinagsisisihan po ba ninyo na tinanggap niyo ako? Hindi. At hindi ko pagsisisihan na mahalin ka rin. Napatigil siya bigla nang hagkan ng dalawa niyang kamay. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa lalaki. Kaya niya pa rin bang itigil ang nararamdaman ngayong nagsabi ng binata ng kanyang nararamdaman? Paano kung niloloko lang siya nito? Senyorito, hindi magandang biro yan. Mamaya mo itanggapin ko yan at baka pagsisihan nyo. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo at hindi ako nagbibiro. Ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin na kahit na isa akong baldado, na kahit maliit ang chance na makalakad ulit, pinakita mo pa rin sa akin na wag mawalan ng pag-asa. Naramdaman niyang pag-iinit ng kanyang pisngi. Kita niya sa mga mata ng lalaki na seryoso ito sa sinasabi, na baka nga totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Senyorito? Call me Daniel. Imbis na tawagan mo ko ng ganyan, sa pangalan mo na lang ako tawagin. Daniel, totoo po bang gusto niyo ako? Walang bawian? Gusto mo ba ng pruweba? Iyakap nito ang bewang niya at hinapit papalapit sa kanya. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito sa labi na kanyang ikinagulat. Ngunit imbis na itulak niyang binata, ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Isang bagay na hindi niya akalain na kaya niyang gawin. Mas nilaliman ng lalaki ang halik nito na ginantihan naman niya. Ito ang unang beses na nagmahal siya at sigurado siya na eto na rin ang huli. Isang gabing pagkalimot ang naging namagitan sa kanilang dalawa at hindi niya ito pagsisisihan kahit kailan. Nakabalik si Daniel sa trabaho nito at sinabi niyang hindi inaasahan ng kanyang ama ang paggaling nito. Mas lalo na nang malaman ng ina nito na nakakalakad na muli siya. Sinabi sa kanya ng lalaki na mukhang hindi nagustuhan ng kanyang amang pagbabalik ng binata dahil itinuturo na ng ama sa kapatid ang pamamalakad ng kumpanya na matagal na inaral ng lalaki. Akala siguro ng ama ng lalaki na maibibigay nito ang mana na dapat kay Daniel sa ilihitimong anak nito. Napailing na lang si Cynthia dahil mukhang ang pagmamahal ng magulang hindi na ibigay kay Daniel. Kaya sa tuwing uuwi ang lalaki, niyayakap niya ito para ipakita ang kanyang suporta at pagmamahal dito na malaki namang katuwaan ng lalaki. Once everything settled again, Cynthia, pakakasalan ka agad kita. Alam mong hindi ko kayang pakawalan ka kahit na anong mangyari. Ako rin, mahal kita, Daniel. Niyakap siya ng lalaki ng mahigpit at madami itong ipinangako sa kanya na alam niyang matutupad.
Ngunit hindi niya alam na isang araw, magbabago ang lahat. Isang araw, nakaramdam siya ng pagkahilot pagduduwal. Akala niya dahil sa pagod lang, dahil hindi madaling maglinis ng malaking bahay, lalo't nag-iisa lang siya. Kaya nagpaalam siya kay Daniel na pupunta ng hospital para magpa-check up. Ngunit nagulat siya sa anunsyo ng doktor sa kanya. "You are 2 months pregnant," sabi ng doktor. Napakurap siya ng madaming beses at hindi niya akalain na sa isang gabing pagkalimot ay magre-resulta ng isang batang nasa sinapupunan niya ngayon. Sa totoo lang, hindi niya akalain na mabubuntis siya. Hindi nga lang niya alam kung paano niya sasabihin ngayon kay Daniel ang pagdadalang tao niya. Umuwi siya kaagad dahil gusto niyang isipin kung paano niya sasabihin sa lalaki ang kanyang nalaman. Hindi nga lang niya inasahan na maagang umuwi ang lalaki. Nakita niyang sasakyan nito na nakaparada sa garahe. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay at naririnig niya na parang may kausap ang lalaki at sa tono ng pananalita nito, may galit na kasama. Sumilip siya sa likod ng pader kung saan hindi niya nakikita ang lalaki. Ang kausap nito ay nasa kabilang linya ng telepono. "Ma, I'm alright. Ngayon pa na magaling na ako. Hindi mo na kailangan pang mag-alala sa akin. Nung hindi pa ako nakakalakad, hindi niyo naman ako kinakamusta." May himig na pagtatampo sa boses nito. Mas malamang nga lang ang galit. Hindi niya narinig ang sinabi ng ina nito, ngunit tumaas ang boses ng lalaki. "Bakit kailangan yung isali ang mga hindi dapat isali sa problema natin? Si Cynthia, katulong ko lang siya. At kung ano man ang meron sa amin, hanggang doon lang yun. Wala akong nararamdamang kahit na ano sa kanya. Kung mas magandang sabihin ay pinaglalaruan ko lang siya. Dahil siya lang ang taong nakasama ko nung mga panahon na wala ni isa sa inyong nasa tabi ko." Tila gumuho ang mundo ni Cynthia nang marinig ang mga sinabi ni Daniel. Pinaglalaruan lang siya ng lalaki dahil sa malungkot ito. Tila biniyak at pinukpok ng martilyo ang kanyang puso. Hindi niya napigilan ng mapaluha. Hindi niya akalain na isa lang siyang laruan sa mga mata ng lalaki. Hindi siya tunay na mahal ng binata. At dahil siya lang ang taong nasa paligid nito, maaaring nadala lang ito dahil sa kalungkutan. Ang tanga lang niya dahil naniwala siya kaagad sa lalaki at ibinigay ang sarili nito sa kanya. At ang pangako na sinabi ng lalaki sa kanya, isa lamang kasinungalingan. Hindi niya na narinig pa ang ibang sinabi ng lalaki. Agad siyang nagpunta sa kwarto niya at nagbalot ng kanyang mga gamit. Imbis na magtagal pa siya sa bahay na to, mas maganda na umalis na lang siya. Dinala niya ang ipon at lahat ng mga regalo ng lalaki sa kanya, kanyang iniwan. At walang sabi-sabi na umalis siya at hindi bumalik makalipas ang ilang taon. 5 taon ang lumipas nang iwan ni Cynthia si Daniel. Umuwi siya sa kanyang ina at sa kuya niya at nagbabaka sakaling bigyan siya ng kaunting simpatya sa nangyari. Ngunit halos bugbugin siya ng dalawa nang malaman na buntis siya. Hindi lang yun, namutawi din sa mga labi nila ang masasakit na salita. "Tonta! Ang kapal talaga ng mukha mo't bumalik ka pa dito. Nagdagdag ka pa ng palamunin." Sigaw ng kanyang ina. "Mawala na akong mapuntahan pa kundi sa iyo lang. Kailangan ko lang naman ng matitirahan. Maawa naman po kayo sa akin." Anya at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Pero iwinasiwas lang nito palayo ang kamay niya. "Wala ka ng kwenta, nagdagdag ka pa ng problema. Alam mo bang ikakasal na ang kuya mo? Tapos eto ka, buntis ng walang ama? Saan mo ba dinala ang kukote mo, ha? Ang sabi ko, magtrabaho ka, hindi yung maglandi ka. Ayan, yan na pala namang walang utak at walang pinag-aralan. Ma, matitirhan lang naman ang kailangan ko. Nagpapadala din naman ako sa inyo buwan-buwan. Hindi ko naman kayo hinayaan ni kuya. Kung magpapabuntis ka lang din naman, sana doon sa amo ng kuya mo sa hospital, yung matandang lalaki na may gusto sa'yo. Paksakaling natulungan mo pa ang kuya mo." Napaiyak na lang siya sa sinabi ng kanyang ina na para bang hindi siya nito anak. Ano bang ginawa niya? Bakit ganito ang asta ng kanyang ina sa kanya? "Pambihira ka naman, Cynthia. Alam mo bang ipinahiya mo kami? Ano na lang mukhang iyaharap namin sa mga kapitbahay natin? Naipalayasin niyo yan. Magiging problema pa sa atin yan." Gigil na sabi ng kanyang kuya. "Hindi mo kailangan pang sabihin sa akin yan dahil gagawin ko talaga." Hinila siya ng kanyang ina palabas ng bahay.
Halos lahat ng kapitbahay nila nakikiusyoso na para bang nanonood sila ng drama sa TV. Itinulak siya nito palabas ng bahay. Agad niyang pinrotektahan ng anak niya. Lumayas ka dito at huwag kang magpapakita sa amin. Naiintindihan mo? Nakakahiya ka? Tandaan mo, wala akong anak na katulad mo. Isang babaeng walang kwenta at nagpapabuntis na lang kung kani-kanino. Malakas na isinarado nito ang pintuan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Sarili niyang ina hindi siya tinanggap. Ni konting tulong wala. Hindi man lang nila naisip ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa dalawang taong akala niya magbibigay ng walang hanggang pag-ibig bilang isang pamilya. Tumayo siya at kinatok ang kanilang pintuan. Ma, parang awa mo na. Wala na akong mapupuntahan, kundi itong bahay lang natin. Ngunit hindi siya pinagbuksan ng mga ito. Umalis na rin ang mga tao pagkatapos ng ilang minutong panunood. Inabot siya ng magdamag sa labas na walang mahihigaan na maayos. Wala siyang nagawa, kundi ang umalis at maghanap ng pansamantalang tirahan. Tumunog ang cellphone niya at nakita niyang tinatawagan siya ni Daniel. Nakaramdam na naman siya ng sakit sa kanyang puso. Imbis na sagutin, pinatay niya ang tawag. Pero hindi ito tumitigil hanggang sa pinatay na lang niya ang kanyang cellphone. Ang importante sa kanya ngayon, makahanap ng matitirahan para sa kanya at sa anak niya. Hanggang sa nakahanap siya ng maliit na apartment. Sakto lang din naman na meron siyang ipon, kaya nakapag-down siya kaagad ng 3 buwan. At sa 3 buwan na yon, naghanap siya ng trabaho. Nakahanap din naman siya ng trabaho. Sapat lang para sa kanyang pangangailangan. Nagpalit din siya ng numero ng kanyang cellphone para hindi na siya madistorbo ng lalaki. Nalaman niyang kambal din ng anak niya na ikinagulat niya at ikinasaya ng kanyang puso. Kaya napunta ang lahat ng determinasyon niya para sa mga anak niya. Lumipas ang ilang buwan, isinilang niya ang kambal na ang pangalan ay Danilo at David. Congratulations! It's a healthy little baby boys. Anunsyo ng doktor na tumulong sa kanya sa panganganak. Hindi niya napigilan ng mapaiyak nang mahawakan ng mga anak niya. Isang regalo na hindi niya kailanman pagsisisihan. Hindi niya namalayan 5 taon na ang lumipas. Missy, baka may alam ka na pwedeng pag-applyan bilang katulong ulit. Sabi ni Cynthia habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho. Ang pinagtrabahuhan niyang restaurant, magsasara na at isa siya sa mga natanggal. Mas malaki kasi ang sahod sa pagiging katulong at may ibang benepisyo. Madalas kasi siyang nag-a-undertime dahil walang kasama ang kambal sa kanilang tinirahan at madalas nakikisuyo na lang siya sa kapitbahay. Nahihiya na rin siya sa matandang tumitingin sa mga anak niya kasi matanda na ito. Ay buti na lang at tinawagan mo ko. Meron akong kilala na pwede mong pasukan. Huwag kang mag-alala. Mabait ang amo na to. Hindi katulad ng lalaking yun. Sambit ni Macy at mahihimigan sa boses nito ang inis. Pagkapanganak ni Cynthia sa kambal, tinawagan siya ni Macy. Dahil sa pinalitan niya ang kanyang numero, nahirapan siyang kontakin ito. Tinanong siya nito kung bakit siya biglang umalis sa poder ni Daniel. Hindi niya itinago sa kaibigan ang nangyari at kinuwento niyang nangyari sa pagitan nilang dalawa ng lalaki. Nagalit si Macy kay Daniel. Sinabi din kasi ng kaibigan na hinahanap siya ng lalaki. Buti na lang at hindi nito sinabi ang address ng bahay nila. At sinabi na lang niya na walang balita ang kaibigan patungkol sa kanya. Talaga ba? Sige, kung pwede matulungan mo kung makapasok. Oo naman, mag-asawa tong papasukan mo. Mabait sila. Kaibigan to ng mga amo ko. Bukas na bukas rin irerekomenda kita. Sabi ni Macy sa kanya. Naku, maraming salamat talaga Macy. Kailangan ko lang talaga para sa pag-aaral nila Danilo at David. Sambit niya at maluha-luha siya sa tuwa. Sasabihan ka agad kita kapag nakausap ko na yung amo ko. Ikamusta mo na lang ako sa kambala? Oo naman. Nakauwi na siya at sinundo niya ang dalawa sa kanilang kapitbahay. Masaya siyang sinalubong ng kambal at niyakap siya ng mahigpit. Ngunit bago siya pumasok sa bahay, tinawag siya ng matanda at sinabi na aalis na ito sa apartment at kukunin na siya ng anak. Malungkot man siya sa nangyayari, wala naman na siyang magagawa. Nagpasalamat siya sa matanda para sa ginawa nito para sa kanya. Na hindi nga din ito tinanggap ang pera na ibinibigay niya sa pagbabantay sa mga anak niya. Dahil tulong na daw nito sa kanya
At mababait naman ang kanyang mga anak at tahimik. Ngayon ang problema niya, kung saan niya dadalhin ang mga anak kapag nagtatrabaho na siya bilang katulong ulit. Inay, kamusta po ang trabaho mo? Tanong ng kanyang panganay na si Danilo. Ayos naman anak. Ikaw ba, nakinig ba kay ni David kay Lola Ising? Opo, tinuruan niya po kaming magbasa. Ayun nga lang po, aalis na po si Lola Ising. Sumagot naman sa kanya si David. Saan po siya pupunta, inay? Tanong ni Danilo. Kung aalis na po si Lola, saan na po kami pupunta pag wala ka po? Kahit siya, hindi niya alam kung saan. Bigla niyang naalala ang kanyang ina dahil hindi naman malayo ang bahay nila sa inuupahan at nalaman niyang ikinasal na ang kuya niya sa babaeng nabuntis nito. Mas matanda ang anak ng kuya niya kaysa sa kambal. Ngunit sa ngayon, walang trabaho ang kuya niya kahit na nakapagtapos ito ng pag-aaral. Nalulung kasi ito sa bisyong sugal. Naisip niyang manghingi ng tulong sa kanyang ina at bibigyan na lang niya ng perang ina tuwing sweldo. Kakausapin ko ang lola ninyo. Pakikiusapan ko na doon muna kayo sa bahay niya habang nagtatrabaho ako. Kaya maging mabait kayo at huwag makulit ha. Opo inay, sagot ng dalawa. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni Macy na magpakita sa mga magiging amo niya sa susunod na araw. Kaya wala siyang nagawa kundi ang harapin ng ina para ihabili ng mga anak niya. Dinala niyang dalawa sa bahay ng kanyang ina. Iiwan mo tong mga anak mo sa akin? Anong ipapakain ko sa kanila? Bibigyan ko naman kayo ng pera ma. Basta alagaan niyo lang sina Danilo at David. Sa tingin mo madali lang mag-alaga ng bata? Masyado na akong maraming ginagawa. Inaalagaan ko rin ang anak ng kuya mo. Tapos iyaasa mo pa sa akin itong mga bastardong anak mo. Ma naman, nakikiusap lang naman ako sa inyo. Hindi naman mahirap alagaan ng mga anak ko. Magtatrabaho ako ulit bilang katulong. O tapos, magpapabuntis ka na naman. Wala kang nakuha dito sa ama ng mga batang to tapos gagawin mo na naman. Magtino ka nga no. Baka sa bandang huli, iwanan mo na sa akin tong mga to. Ma, hindi naman mangyayari yun. Oo, nagkamali ako pero hindi ibig sabihin nun tanga ko para gawin ulit yun. Apo mo naman sila, hindi naman sila iba sa anak ni kuya. Kahit ngayon lang pagbigyan nyo naman ako. Basta ba malaki ang ibibigay mo sa akin wala namang problema. Pag nakausap ko ng magiging amo ko at kung anong magiging sweldo ko, malaki ang ibibigay ko sa inyo. Kita sa mukha ng ina, nalabag sa loob nitong alagaan ng kambal. Kita din naman niya na mas pinapaboran nito ang apo nito sa kuya. Ngunit wala siyang magawa kundi ang pakiusapan ng kanyang ina. Kinabukasan, hinarap niya ang magiging amo. Napagdesisyon na nilang kunin siya bilang kanilang katulong. Ang mag-asawa ay kasing edad ng kanyang ina. Gusto nilang magtrabaho siya kaagad sa kanila. Kaya sinabi niya na pagkatapos niyang asikasuhin ang kailangan niya, papasok siya kaagad. Nagdesisyon siyang kalahati ng sweldo niya. Ibibigay sa kanyang ina para lamang sa pag-aalaga sa mga anak niya. Nagsimula siyang magtrabaho para sa mag-asawa hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Naging close niya ang mga ito, ngunit aalis sa mga ito para mag-migrate sa ibang bansa. Kinuha kasi ang mag-asawa ng kanilang anak. Pasensya na Cynthia. Gusto ka sana naming isama sa ibang bansa. Dahil lahat ng mga naging katulong namin, ikaw lang ang masasabi ko na mas mabuti at mas magaling. Kaya lang hindi mo naman maiiwan ng mga anak mo. Ani ng kanyang amo na si Joanne. Tipid siyang napangiti. Prioridad ko pa rin po ang mga anak ko at hindi ko kayang mawalay sa kanila ng malayo. Ganun naman talaga ang mga ina. Hindi nila matitiis sa mga anak nila. Huwag kang mag-alala, nirekomenda kita sa kasosyo ng asawa ko. Mag-isa lang kasi ito sa bahay at kailangan niya ng katulong. Nabanggit kita't nakwento ko na may anak ka rin. Ang sabi niya, pwede mong dalhin ang mga anak mo roon at doon tumira sa bahay niya. Masayang sabi ng ginang, hindi po ba nakakahiya naman yun? Hindi iyon iha, mabait yun at saka maganda ring magpasweldo. Natawa nga ako kasi sinabi nito na tatandang binata daw siya dahil wala siyang balak pang mag-asawa. Iniwan kasi siya ng babaeng mahal niya. Gwapo yun iha. Malay mo, ikaw palang babaeng makakasama niya habang buhay.
Ma'am Joanne naman, ang mga anak ko na po ang prioridad ko at hindi ko kailangan ng pag-ibig. Pagmamahal lang ng mga anak ko ay sapat na. Ay huwag kang magsalita ng tapos, iha. Malay mo lang naman, ikaw talaga, walang masama. O siya, umuwi ka na muna. Bukas na bukas rin ay pumunta ka na sa address na ito. Sambit ng babae at ibinigay sa kanya ang isang papel. Tinanggap naman niya ang papel at nagpasalamat sa ginang. Umuwi siya ng maaga at sinundo niya ang mga anak niya. May mga uwi rin siya sa kambal, ngunit hindi niya inaasahan ang madadatnan niya sa bahay ng kanyang ina. Mga bastardo kayo? Sinong nagsabi sa inyo na saktan niyo ang apo ko? Mga walang yang bata kayo? Pareho kayo ng ina ninyong malalande. Sigaw ng kanyang ina habang pinapalo ang mga anak na umiiyak. Ma, anong ginagawa niyo? Agad siyang lumapit at pinrotektahan ng mga anak. Hindi niya napigilan ng maitulak ang kanyang ina palayo sa mga anak niya. Niyakap niya ang mga ito. Hoy, pagsabihan mo nga yung mga anak mo. Mga magnanakaw, sinira pa nilang laruan ni Justin. Ma, wala po kaming ninanakaw. Sabi mo po masama yun. Yung laruan na sinasabi ni Lola, laruan namin ni David yun na binili mo. Pagpapaliwanag ni Danilo sa kanya. Ha? At talagang tinuruan mo pa ang mga anak mo na magsinungaling? Katulad mo sinungaling din. Alam ko kung ano mga gamit dito sa pamamahay na to. Kaya alam kong nagsisinungaling ang mga anak mo. Napansin niyang laruan na nasa kamay ng anak ng kuya niya na nasa likod ng kanyang ina. Isang robot iyon na binili nila sa palengke nung isang araw. Sira na ito't gutay-gutay. Nakita niyang pagngiti ng bata habang nakatingin sa mga anak niya. Malaruan lang yan. Bakit kailangan pagbuhatan niyo ng kamay si Danilo at David? Hoy, tinuturuan ko lang ng leksyon ng dalawang anak mo. Dinala mo sila sa poder ko kaya may karapatan akong gawin kung anong gusto kong gawin sa kanila. Parang mga hindi mo apo si Danilo at David. Bakit ba ganito ka sa kanila? Sa akin. Ano bang ginawa namin sa'yo at sobrang galit mo sa amin? Hindi naman ako nagkulang sa inyo ah. Nagtrabaho ako, nagbigay ako ng pera sa inyo. Hindi na nga ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil pinagtrabaho niyo ako sa palengke. Para lang may pambayad sa tuition ni kuya. Maanak mo rin naman ako ah. O ano ngayong gusto mong palabasin? Dahil may ibinibigay ka, kailangang lumuhod ako sa'yo. Nanay mo ko, natural na maibigay ka sa aking pera. Bakit hindi kayo manghingi ng pera kay kuya? Bakit sa akin kayo nang hihingi pa? Pera yun ng kuya mo. Bakit ba nakikialam ka? Kung susumbatan mo lang ako, umalis na kayo dito. Magsilayas kayo. Itinulak siya ng kanyang ina palabas ng bahay kasama ang mga anak niya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang kanyang ina sa kanya. Puro masasakit na salita na lang ang narinig niya at wala na siyang natatandaan na mabuting ginawa nito sa kanya. Siguro nga, may mga magulang talaga na hindi kayang mahalin ang kanilang anak. Huwag ka na magpapakita sa akin ha. Ang kapal ng mukha mo. Nakikiusap ka na nga lang isusumbatan mo pa ako. Malakas na isinara nito ang pintuan. Naisip ni Cynthia na kung ano man ang meron sa kanila ng ina bilang anak at ina, pinuputol niya na iyon. Hinarap niya ang mga anak na humihikbi dahil sa pag-iyak. Niyakap niya ang kambal. Huwag kayo mag-alala, Danilo, David. Hindi ko na kayo iwan sa lola niyo at sasama na kayo sa akin. Saan na po tayo pupunta, inay? Tanong ni David. Sa pinagtatrabahuhan ko. Sa ngayon titigil tayo sa dati nating inuupahan. Pagkatapos, dadalhin ko kayo sa bagong pagtatrabahuhan ko. Natanggal ka ulit sa trabaho, inay? Tanong naman ni Danilo. Nagpalit lang ako ng amo, anak. Sabi nila pwede ko daw kayong dalhin doon, kaya magkakasama na tayo. Natuwa naman ang kambal dahil sa wakas makakasama nilang ina. Sinabi ng mga ito na hindi lang isang beses sila sinaktan ng lola at nahabag siya para sa dalawa. Pinagpapasalamat na lang talaga niya na may malilipatan kaagad siyang trabaho. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ng magiging bago niyang amo. Malaki ang bahay at maganda ang ayos. Moderno na may garden at nasa isang maganda at mamahaling subdivision ito sa Pasig. Bigla siyang nakaramdam ng kaba na hindi niya alam kung bakit. Hawak niyang kamay ng kambal at pinindot ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang gate at may isang maid ang lumabas. Sino po sila? Tanong nito pagkakita sa kanya.
Magandang umaga po. Ako pala si Cynthia. Narekomenda po ko ni Ma'am Joanne dito para magtrabaho bilang maid. Nanlaki ang mata ng babae at agad na binuksan ito ang malaking gate. Pasok kayo, iniintay na po kayo ni Senyorito sa loob. Napahinga siya ng malalim at pumasok sila sa loob ng bahay. Napatingin siya sa paligid. Ngunit parang pamilyar ang mga gamit na kanyang nakikita. Ngunit sa iba lang ito nakalagay. Ang ganda ng paligid, inay. Bulong ng kanyang anak na si Danilo na may kasamang paghanga. Did you like it? Napatigil siya at kinilabutan. Pamilyar ang boses na narinig niya. Parang boses ito ni Daniel. Agad siyang napalingon. At nanlaki ang mata niya nang makita niya ito. Anong ginagawa ng lalaki sa bahay na bagong bahay na pinagtatrabahuhan niya? Natandaan naman ni Cynthia na hindi ito ang dating bahay ng lalaki. Ngunit anong ginagawa ng lalaki dito? Ang binata ba ang bago niyang amo? Na-surprise ba kita? Daniel? Bulong niya sa pangalan ng lalaki. Agad niyang itinago ang dalawang bata sa likod niya. Hindi pwedeng makita ng lalaki ang kambal dahil kamukha ito ng lalaki. Kaya ba siya kinakabahan kanina? Dahil magkikita ulit sila ng lalaki? Buti natatandaan mo pa ang pangalan ko. Akala ko hindi mo na matatandaan. 5 taon kang nagtago sa akin. Senyorito, hindi ko alam na ikaw pala ulit ang magiging amo ko. Bakit kapag nalaman mo ba, hindi ka natutuloy? Hindi siya sumagot sa tanong nito dahil alam ng lalaki ang sagot niya. Kung alam niya na si Daniel ang magiging amo niya, hindi niya ito tatanggapin. Tiningnan siya nito ng matagal bago tumingin sa mga anak niyang nasa likod niya. May anak ka na pala. Ilang taon na sila? Hindi mo sila anak. Agad na sagot niya. Natawa ang lalaki sa naging sagot niya. Hindi ko naman tinatanong kung anak ko ba sila o hindi. Masyado kang defensive. Napatahimik na lang siya dahil sa sagot nito. Tinawag nito ang isang maid at inutusan na dalhin ang mga bata sa garden. Nung una hindi siya pumayag pero seryoso ang mukhang hinarap siya ng lalaki. Nakaramdam siya ng kaba dahil baka kung anong gawin ng lalaki sa mga anak niya. Can you relax? I won't do anything towards them. Hindi ako aswang o aso na lalapain ng mga anak mo. I just want to talk. Alam niya na ang gusto nitong pag-usapan, ngunit hindi pa siya handa na pag-usapan. Wala siyang nagawa, kundi ang hayaan na dalhin ng kambal sa labas para makapag-usap silang dalawa ni Daniel. Siguro naman, alam mo kung bakit kita gustong makausap. Napahinga siya ng malalim at hinarap niya ang lalaki. Dahil ba sa bigla kong umalis ng walang paalam? Oo, bigla ka nalang umalis ng walang pasabi. Tapos malalaman ko na lang na ibang address ang inilagay mo sa resume mo. Alam niyang mali na iniba niya ang address na inilagay niya sa resume na kanyang ipinasa. Ngunit may dahilan kung bakit. May boss siya noon na nagkagusto sa kanya at inistok siya nito. Kaya simula nun ay nagbabago siya ng address na nilalagay sa resume. At talagang sa Mindanao pa ang address na ibinigay mo. May pagkamangha sa boses nito pero taliwas sa seryosong mukha na meron ito. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yun pero hindi ko sasabihin. It's fine. I understand. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit mo ko iniwan. Napayuko siya at matagal na tumingin sa lamisita na nasa harap niya. Tila nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. 5 taon nang nakakalipas. Pinilit niyang kalimutan ito dahil masakit pa rin para sa kanya. May ginawa ba ako sa'yo? Para iwan mo ko't saktan mo ko sa pagkawala mo? Hinahanap kita, Cynthia, pero hindi kita makita. Yun pala malapit ka lang sa akin. Bakit? Bakit? Kasi diba, laruan lang naman ako sa'yo. Dahil yung mga panahon na wala kang kasama, sino lang ang kasama mo? Ako lang. Ako lang yung taong nasa tabi mo. Pero hindi mo naman talaga ako mahal. Pero ako minahal kita, Daniel. Ang sakit marinig mula sa labi ng mahal mo na pinaglalaruan ka lang niya. Nakita niya ang gulat sa mukha nito. Narinig mo ang sinabi ko nung araw na yun? Oo, narinig ko. Buti na lang talaga dahil hindi ko alam na sa mga panahon na masaya ako. Lahat lang yun kasinungalingan. Cynthia, kung ano man ang narinig mo nung araw na yun, hindi yun totoo. Tumayo ito at tumabi sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya pero itinulak niya ito palayo. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa tingin mo, papaniwalaan ko yan? Daniel,
Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buong pagkatao ko. Kasi ikaw lang ang nagparamdam sa akin na special ako sa buhay mo. Na kahit papaano, may taong nagmamahal sa akin. Pero kasinungalingan ng lahat ng iyon. Cynthia, oo nagsinungaling ako pero hindi sa'yo, kundi sa kausap ko nung araw na yun. Napatingin siya sa lalaki na ngayon ay nakayuko. Ayokong marinig kung ano man ang kasinungalingang sasabihin mo. Sabi ni Cynthia at tumayo siya, ngunit hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Cynthia, please, pakinggan mo muna ang sasabihin ko sa'yo. Napatigil siya sa paghakbang. May parte sa kanya na gusto niyang umalis kaagad kasama ang mga anak palayo kay Daniel. Ngunit meron ding parte na gusto niya itong pakinggan, na naig sa kanyang kagustuhan na pakinggan ang sasabihin nito sa kanya. Hindi madali para sa akin ang mga sinabi ko nung araw na yun. Dahil lahat ay yun sa puso ko. Natakot ako, Cynthia. Alam mo na simula nung bata ko, ang mama ko lang ang naging pamilya ko. Kung anong sabihin niya, kailangan gawin ko. Pero nung mga oras na yun, nung nalaman niya na okay na ako, gusto niya akong ipakasal sa iba. Gagawin niyang lahat para lang maisakatuparan ng kagustuhan niya. Kahit sa puntong makakasakit siya ng iba. Naramdaman niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya. Alam niya na espesyal ka sa akin. May mga tao siyang nagmamasid sa paligid ko na hindi ko kaagad na malayan. Natakot ako na gagawan ka niya ng masama kaya sinabi ko yun na pinaglalaruan lang kita, na hindi kita mahal. Nagsinungaling ako para protektahan ka. Bahagya itong natawa. Ramdam niya ang bigat ng boses nito. Pero alam ko na, hindi mo papaniwalaan ang sinasabi ko. Matagal na ang panahon na lumipas pero Cynthia, hindi pa rin nagbabagong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Pinakinggan lang niyang lalaki. Hindi pa rin nawaglit sa isip kong mga bagay na ginawa mo para sa akin. Para silang mga selyo na nakatatak sa puso't isip ko. May mga pagkakataon na gusto kong sumuko, pero nandoon pa rin yung sinabi mo noon sa akin na kapag tumayo ulit ako, ibig sabihin nun na hindi pa rin ako sumusuko. Sinasabi rin ng puso ko na wag kang sukuan. Kaya hindi ako tumigil hanggang sa mahanap kita. Tiningnan niyang lalaki at nakita niyang ilang butil ng luha ang umalpas sa mata nito. Natagalan nga lang akong mahanap ka dahil pasikreto ko tong ginagawa sa likod ng mama ko. Akala ko huli na ako dahil may anak ka na at baka may asawa ka na. Pero nung malaman ko na single ka, naisip ko na tanggapin na lang ang mga bata kahit hindi sila sa akin. Ganyan kita kamahal, Cynthia. Huwag mo kong iwan please. Hindi ko ata kakayanin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo na totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa isiniwalat nito. Napahinga siya ng malalim at tumingin sa ibang direksyon. Napakabigat ng kwento nito, ngunit hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito. Nakita niya ang kambal na naglalaro sa garden. Masaya at walang bahid ng kalungkutan. Ang prioridad niya ngayon ay ang mga anak niya. Kung ano man siguro ang namagitan sa kanilang dalawa ng dating amo, ayaw niya na muna iyong isipin. Sa ngayon, gusto kong ibigay sa mga anak ko ang pribilehyo na makapag-aral ng maayos. Kailangan ko ng trabaho, Daniel. Kaya kakapalan ko na ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa iyo at sa nararamdaman mo. Pero, pwede bang magtrabaho ulit ako sa iyo? Natahimik ang lalaki at huminga ito ng malalim. Wala namang problema sa akin yun. Kung yun ang hiling mo, hayaan mong tulungan kita. Nakahanda na yung kwarto na titigilan ninyo ng mga bata. Wala ka bang itatanong sa akin? Kapag ba nagtanong ako, sasagutin mo ba ng matapat? Hindi siya nakasagot. Sinenyasan niya ang isang maid na pumasok kasama ang kambal. Sinabi ni Daniel sa maid na ipakita sa kanila ang kwarto na kanilang titigilan. Bago pa sila makalayo, tumingin siya sa lalaki na nakatingin pala sa kanila. Salamat. Anya rito, ngumiti lang ang lalaki sa kanya. Bago pa ito magsalita, binarahan niya na ito ng talikod at sumunod sa katulong. Nagulat siya dahil sa laki ng kwarto na ibinigay sa kanilang mag-iina. Manghang-mangha ang kambal. Inay, ang laki ng kwarto. Mas malaki pa sa dati nating tinitirahan. Sabi ni Danilo. Nay, tingnan mo, may laruan dito. Ani naman ni David na kinuha nito ang robot na laruan sa higaan.
May mga gamit at damit na rin na nakabasta sa kwarto. Mukhang pinaghandaan talaga ng lalaki ang pagdating nila. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung handa na siya ulit na tanggapin ng lalaki. Ngunit sa ngayon, ayaw niya na muna iyong isipin. Mga anak, nasa ibang bahay tayo ngayon. Kaya gusto ko na maging mabait kayo at huwag magulo. Naiintindihan niyo ba ako? Opo, inay. Ilang araw nang nakakalipas, ngunit hindi alam ni Cynthia ang gagawin niya sa bahay ng bago niyang amo, na dati niya ring kasintahan na si Daniel. Madami itong katulong at may pribadong tagaluto. Wala siyang ginagawa kundi maupo lang sa tabi dahil madami ang gumagawa ng gawaing bahay. Hindi lang yun, madalas niyang makita na magkasama si Daniel at ang kambal. Alam niyang alam ng lalaki na siya ang ama ng kambal dahil tanga lang nito kung hindi nito makikita ang pagkakahawig ng dalawa sa kanya. Naisipan niyang asikasuhin na lang ang mga halaman nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Siyang nagbukas ng gate at nakitang sopistikadang ginang na hindi niya pa nakikita nung siya pa lang ang katulong ng lalaki. Sino po sila? Nakita niya ang pagkunot ng noo nito. Hindi mo ko kilala? Bago ka lang ba dito? Masungit nitong tanong. Opo, kakapasok ko lang po nung isang araw. Parang pamilyar ang mukha mo. Have we met before? Ngayon ko lang po kayo nakita, ma'am. Baka guni-guni ko lang. Tumabigat kailangan kong pumasok. I want to talk to my son. Nanlaki ang mata niya. Sino nga nakang tinutukoy niya? Si Daniel ba? What are you waiting for? Bakit bang bagal mo? Inis na sabi pa nito. Pinapasok niyang ginang sa loob ng bahay at isinara niya ang gate bago sumunod dito. Pagpasok niya, nakita niyang nakalinya ang ibang katulong sa sala habang nakatingin sa paligid. Tumabi siya sa kanila at tinanong niya ang katabi niya. Siya si Senyora Jessie, ang ina ni Senyorito Daniel. Sagot ng katulong sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba. Huwag naman sana nitong makita ang kambal dahil baka kung anong gawin ito dahil ilihitimong anak ni Daniel ang dalawa. Daniel! Nasan ka? Malakas ang boses na tawag nito sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Daniel, you're not getting any younger anymore. It's been what? 5 years already. At some point, you need to settle down. You don't need to tell me that, ma. Akong bahala sa sarili ko. Akong magpapasya kung kailan ako mag-aasawa. At hindi kita kailangan doon. At saka hindi mo na kailangang mangamba. Dahil halos lahat ng kayamanan ni Papa nasa akin na at wala na siyang maibibigay sa kabit niya at sa anak niya sa labas. Hindi ka na maghihirap. Hindi ito patungkol sa akin, Daniel. I just want to see my grandchild before I even leave this earth. Lahat naman ng tao sa alabok babalik. Hindi mo man lang sa akin ibigay ang kagustuhan na mahawakan ng apo ko bago man lang ako mamatay. Ma, hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman kung anong pinupunto mo. Gusto mo lang ako ipakasal sa isa sa mga babaeng anak ng amiga mo. Pero huwag kang umasa dahil isang babae lang ang pakakasalan ko. You're still talking about that poor woman? Sinabi mo pang wala siya sa'yo't pinaglalaroan mo lang siya pero baliw na baliw ka kakahanap sa kanya. Tapos hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nakikita. Yung sinasabi mong mahirap na babae ay ang taong nagdala sa akin kung ano ko ngayon. Noon namang baldado ko wala kang pakialam sa akin eh. Hindi mo nga ako nagawang puntahan kahit na isang beses. Alam mo naman kung bakit, di ba? Masakit sa akin na makita kang ganun. Ma, mas masakit sa akin na hindi mo man lang ako nagawang dalawin. Mas pinili mo pang magsugal kaysa ang bigyan ako ng oras o alagaan man lang kahit saglit. At least yung babaeng yun, binigay niya sa akin yung hindi mo kayang ibigay. Kaya wala akong karapatan na kontrolin ang buhay ko. Daniel, how dare you to say that? I'm still your mom. I know, but that doesn't mean you can dictate what I need to feel and who I want to be with. Kaya tigilan mo ng pagpupursige sa akin kung ayaw mo mawala ang katiting na respeto na meron ako sa'yo. Nakita niya na saglitang gumuhit ang sakit sa mga mata ng ginang dahil sa sinabi ni Daniel. Ngunit taas noo itong tumalikod at naglakad paalis. Nakita niyang pagsukli ng lalaki sa buhok nito na alam niyang ugali nito kapag bad trip ito sa nangyayari. Hindi niya namalayan na pagsolo sila ng binata sa sala kung saan nangyari ang lahat. Ngayong alam niya na nagsasabi ng totoo ang binata sa kanya,
Ngunit hindi niya alam kung paano niya i-comfort ang lalaki dahil maging siya ay may problema din sa sarili niyang ina. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan niya ang kamay nito. Humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay na para bang nagpapasalamat ito dahil nandyan siya sa tabi nito. Na kahit na wala siyang maibigay na salita sa kanya, may paramdaman lang niya rito na nandyan siya sa tabi nito. Lumipas sa mga araw, mas naging kapansin-pansin ang pagpapakita nito ng atensyon sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi sa kambal. Nariyan iyong pagbibigay ng lalaki sa mga bata ng laruan at mga pagkain. Pati na rin ang pagbibigay niya ng mga oras rito, hindi nito nakaligtaan. May isang araw na pumasok si Daniel sa trabaho at naiwan silang mag-iina sa bahay at day off ng mga katulong. Hindi niya inaasahan na darating ang ina ng lalaki at sa pagkakataong to, mukhang nakilala na siya ng babae. Kaya pala malakas ang loob ni Daniel na sagutin ako dahil nahanap ka na niya. Ang kapal rin na mukha mong bumalik at guluhin ang buhay ng anak ko. May gigil sa boses nito. Senyora, kung hindi ko po narinig ang sinabi ng anak niyo noon, hindi ko po siya iiwan. Pero magsisinungaling ba si Daniel sa inyo kung hindi siya takot sa pwedeng gawin niyo sa akin? So what? My son only deserved the best. At hindi ikaw ang babaeng para sa kanya. Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin, pero sa pagkakataong to, hindi ko po iiwan ang anak niyo. Bakit? Kailangan mo ba ng pera? I can give it to you. You just need to leave my son's side. Mahal ko po ang anak niyo, senyora, na kahit ilang taon nang lumipas, hindi pa rin nagbabagong nararamdaman ko para sa kanya. Kung mahal niyo po si Daniel, hindi niyo ba gustong maging masaya siya? Napatahimik ang ginang bago ito huminga ng malalim. Nagawa mo siyang iwan nun. Baka iwan mo ulit siya sa susunod. Masyado na akong maraming atraso sa anak ko. Madaming maling desisyon at sakit. Ayoko nang dagdagan pa yun pag iniwan mo ulit siya. Kaya kung pagiging masamang ina ang magagawa, para protektahan ang anak ko'y gagawin ko. Napangiti siya sa sinabi ng ginang. Napakaswerte ni Daniel sa inyo dahil kayo ang kanyang ina. Pinili ninyong maging masama para sa anak nyo. Alam nyo bang mahirap na ipakita at aminin na mali tayo, lalo na sa harap ng anak nyo? Pero nagawa ninyong aminin yun. Dahil sa kaso ko, kahit na ilang beses ko pang bigyan ng chance ang ina ko, hindi niya kayang gawin ang ginawa ninyo. Mahal ko po ang anak nyo. Mali na iniwan ko siya dahil naging duwag akong harapin siya. Pero ngayon, hindi ako tatakbo palayo sa kanya. Bakit? Dahil mayaman ang anak ko? Kahit maging mahirap pa siya, hindi ko po iiwan ang anak nyo. Tiningnan siya nito ng diretso hanggang sa dumating ang kambal at tinawag siyang nanay ng mga ito. Agad na napatingin ng babae at nakita niya ang dalawa. Panandali ang nagulat ito at tumingin sa kanyang ginang na para bang tinatanong nito kung anak ba ni Daniel ang kambal. Tango lang ang ibinigay niya rito. Naging magiliw naman ang ginang sa mga anak niya hanggang sa dumating si Daniel. Nagulat ito nang makita ang ina. Ngunit pinilit niyang pakinggan ng lalaki ang ina at masinsinang makipag-usap rito. Lumipas ang ilang araw, dinala si Cynthia ni Daniel sa isang resort kasama ang ina at ang kambal. Nakaupo siya ngayon sa isang lounge chair habang nagsiswimming naman ang ina ng lalaki at ang kambal. Umupo sa tabi niya ang lalaki. Cynthia, gusto kong magpasalamat sa iyo. Magpasalamat saan? Kung hindi mo ko pinilit na kausapin ng si mama, hindi kami magkakaayos. Pasalamat ka nga dahil nag-effort din ng mama mo na abutin ka. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil sa mga ginawa mo sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na kami magkakaayos pa ng mama ko. Swerte ka kasi mahal ka ng nanay mo. May iba na kahit na ilang beses mong bigyan ng pagkakataon ng isang magulang, gagawa sila ng paraan para sirain ka. Naramdaman niya ang paghawak ng lalaki sa kamay niya. Cynthia, hindi ka na ngayon nag-iisa. Nandito ako, ang kambal, at ang mama ko na ngayon ay mas mahal ka kaysa sa akin. Napangiti rin siya dahil naging mabait sa kanyang ginang. Mahal na mahal nito ang kambal. Ngayon, naiinggit ka na niyan. Medyo. Natatawang sagot nito. Nagkatawanan silang dalawa hanggang sa lumipas ang ilang segundo. Cynthia, pwede na ba ako magtanong? Anong tanong ang gusto mong sagutin ko? Well, I don't want to jump into conclusions, pero gusto kong malaman,
Anak ko ba sina Danilo at David? Talagang kailangan mo pang itanong sa akin yan? Malay ko ba kung mali ako nang iniisip? What if nag-a-assume lang ako na anak ko sila pero hindi naman pala? Bulag lang ang hindi makakakita na magkamukha kayong tatlo. Gusto ko lang makasiguro. Ako ba o hindi? Yes or no lang ang sagot. Hindi niya agad ito sinagot, pero sa bandang huli, tumango siya na may kasamang ngiti. Oo, anak mo silang dalawa. Napangiti ng malapad si Daniel at niyakap siya nito ng mahigpit at nagulat siya nang bigla siya nitong halikan sa labi na naging dahilan para agad niyang itulak ang lalaki palayo sa kanya. Hoy, nandiyan ang mga bata. Ano ka ba? Natawa ang lalaki. Cynthia, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong kasama na kita. At meron na tayong dalawang makulit at mababait na kambal. 5 taon nang nakalipas, pero hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa'yo. At alam ko, nararamdaman ko na ganun ka din sa akin. Kaya hindi ako magpapatumpik-tumpik pa. Nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa harap niya. Nakita niya ang pagtingin ng mga tao sa kanilang paligid. Sinubukan niyang itayo si Daniel pero hindi ito tumayo. Cynthia, sabi nga nila kapag itinadhana ang dalawang tao, kahit ilang beses pang magkaroon ng unos, magkakasama at magkakasama pa rin sila sa bandang huli. Parang tayo, pinaghiwalay ng 5 taon, pero sa huli, pinagtagpo ulit. Cynthia, minamahal kita. Sana, tanggapin mo ako muli sa puso mo. Will you marry me? Mula sa bulsa nito, may inilabas siyang maliit na kahita. Binuksan niya ito at tumambad sa kanyang napakagandang diamond ring na mga hasyat na paluha. Walang pagsidlan ng tuwa ang puso niya. May mga taong kumantsaw na tanggapin niya ang singsing. Napangiti siya at tumango bilang tugon. Humiyaw ang mga tao nang bigla siyang halikan nito pagkatapos isuot sa kanyang singsing. Hindi niya na alam na sa pagkakataon na to magiging masaya siya. Nakala niya puro hirap at sakit na lang ang mararamdaman niya. Ngunit iba ang plano ng Diyos sa kanya. Ang makasama ang lalaking mahal niya pati na rin ang mga anak niya. Hindi man siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ayos sa sariling ina. Hindi naging hadlang yon para maging masaya siya at ikasal sa lalaking magpapasaya sa kanya habang buhay. Lumipas ang ilang buwan ay ikinasal si Cynthia at Daniel. Naging mabuting asawa siya sa lalaki at mabuting ina sa kambal. At may panibagong dagdag sa pamilya nila sa susunod na taon.